Habang pinagmamasdan naman ang pagbaw ng lalaking ito, kita ang pagtataka sa mukha ni Seiko sa kung bakit nito iyon ginagawa. Sa isang iglap, biglang sinuntok ng lalaking ito si Seiko na parabang burning fist move ni Paul Phoenix, na nagpatalsik sa kanya papunta sa wooden pillar na nasa kanyang likuran. Pagkalanding naman ni Seiko sa lapag ay agad niyang inayos ang kanyang posisyon, pero pagkalingon niya sa lalaki, laking gulat niya ay naglaho na yun sa kanyang harapan na parang bula. Habang nagtataka pa siya, lumabas sa kanyang kaliwa yung lalaking ito na nakahanda ng magpadala ng axe kick, pero buti na lang ay nagawa niya itong ma-sense kaya nakapag-roll dodge siya papaharap at tumama lang sa wooden floor yung atake ng lalaki. Gayunpaman, sinundan agad ng lalaking ito ang kanyang axe kick ng sweep kick, kung saan nagawa namang makatalo ni Seiko on all fours upang maiwasan yun. Pagtayo nilang dalawa sumunod nun, nagpalitan sila ng flurry of punches and kicks na kanilang pinagsasalag at pinag-iilag. Kaso nga lang, kahit nasisalag ni Seiko ang mga atake ng lalaking ito, kita pera na nahihirapan siya dahil ang bawat strike daw noon ay immense, at napansin niya rin dito na pinapatamaan talaga ng lalaking iyon ang mismong vitals niya. Napapakomento siya dito patungkol sa lubos na power ng lalaking ito habang patuloy siya nung napapa-step back at napapasalag lang, pero hindi naman siya nagpatalo dito. Pagtapos ng jumping turning kick ng lalaki, idinagdag ni Seiko sa pagpuri niya na gayunpaman, ang moves na pinapatamaan ang vitals, ang kanilang trajectory, ay madaling basahin. Habang iniisip niya ito ay ibinalik niya ang kanyang composure at hamandang counter-in yung lalaki, kung saan ang subukan ng lalaki na bigyan siya ng straight left, nagawa niyang mailagan yun sa pag-step niya ng bahagya pa inward. Nag-slip in siya sa may katawan nito at agad niyang inihanda ang kanyang dalawang kamay. Pagkapwesto niya sa mismong harapan ng katawan ng lalaking ito, tila nagbigay yun ng pagkagulat sa mukha noon, habang kita sa kanya ang pagka-locked on. Binigyan niya ng lunging U-punch yung lalaki, pero sa hindi niya inaasahan ay tumagos lang siya dito at tila ba naging usok ang buong katawan noon. Takang-taka siyang napalingon nang tumagos siya sa lalaking ito, at habang distracted pa siya sa pagkabigla, lumitaw yung lalaki sa kanyang harapan at agad siyang pinadalhan ng unorthodox uppercut na solidong tumama sa kanyang chin, na siguradong nagpayanig ng kanyang mundo. Sinundan ng lalaki ang ataking ito ng double kidney strike na lamapat sa katawan ni Seiko. Hindi dun natapos ang combo nito at habang lumalabas ang tila whirlwind sa may likurang elbow ng kaliwang braso ng lalaking ito habang inihahanda nito ang kanyang kamao, isinigaw nito ang katagang seta at malakas na pinadalhan si Seiko ng Oizuki on steroids, na nagpatalsik sa kanya na nagsanhi ng pagkawasak ng wooden pillar sa kanyang likod. Kita ang lubos na sakit ng kanyang natamo sa kanyang mukha, habang yung lalaking ito ay maangas lang pumorma habang hinihintay siyang tumamba. Sumunod noon, hinagod ng lalaki ang kanyang buhok upang ayusin ito habang tinitignan si Seiko. Ipinakita naman sa atin si Seiko na nakasandal na lang sa pader na may wasak dahil sa impact ng pagtalsik ng katawan niya ditong bagbog na. Napapag-groan siya dito dahil sa sakit na kanyang mga natamo, at na mapapahawak siya sa kanyang tagiliran habang hinihingal. Nagsimula naman siyang lapitan ng misteryosong lalaki habang pinupuri siya nito, at hindi daw nito aakalain na nag-e-exist ang isang warrior na magagawa siyang masurpresa. Nang magkaharap na silang dalawa nang hindi naglalaban, nang hihinang tinanong ni Seiko kung yung lalaki ba na ito ay si Enenra, na isang smoke yokai, kung saan habang inaayos nun ang kanyang gloves ay tinitigan lang siya nito. Pagkalapit nito ni Enenra ay agad nitong inapakan yung tagiliran na kanyang hinahawakan, kaya napasigaw siya dito sa sakit habang sinusubukan yung tanggalin. Hiniling nito sa kanya na tanggapin ang kanyang pagkatalo, at sinabi na since nagpalitan na sila ng blows, dapat daw ay nauunawaan niya na ngayon na hindi niya kayang manalo laban dito. Gayunpaman, hindi nagpatalo si Seiko dito at sinabi na tigilan nito na umakto na some kind of warrior, at pinpoint na yung abilidad ng lalaking ito ay isang total sham. Nang may idadagdag pa lang si Seiko sa kanyang sasabihin na pero, bigla niyang sinubukang sipain yung lalaking ito sa kanyang balls, pero nagawa nung makareact at gawing smoke ang parte na yun, kung saan nanisik ang mga mata ng lalaki sa kanya at tinawag siyang pig, sabay sipa sa kanyang katawan na nagpatalsik muli sa kanya. Lumagabog yung katawan ni Seiko pagbagsak niya dahil sa atake na yun, kung saan napalingon naman si Momo na nasa lower level ng castle sa nagawa nung tunog. Nababahala itong napatanong kay Vamola kung ano yung tunog na narinig nila dito,
kung saan nagulat naman si Vamola sa kanya at sinabi na merong fairy sa ulo nito. Habang tinatakbuhan nila yung sandamukal na smoke ninja, hiniling niya sa kanyang isipan na sana maging okay lang ang kanyang granny. Sumunod nun, bumalik na tayo sa sitwasyon ni Seiko, at dito ay ipinakita siya sa atin na wala ng malay at puno ng dugo ang kanyang mukha galing sa kanyang ilong. Nagsimulang magtipon ng smoke sa kanyang itaas, at hindi nagtagal ay nag-form doon ang katawan ni Enenra at tumayo ito mismo sa kanyang katawan, kaya nagising siya dito at napasigaw muli sa sakit. Habang napapag-groan siya dito, napakomento si Enenra sa kung gaano siya ka-incredible, at sinabi na kung tinanggap niya na lang sana agad ang pagkatalo, hindi na niya kinakailangang mag-suffer ng kagaya ng nagyayari ngayon. Nagsisimula ng mag-crack yung ribs ni Seiko dun habang idinagdag nito na nainggit ito sa kanyang spirit. Idinagdag nito na mula sa biological standpoint, taliwas sa likas na katangian ng tao ang hindi matakot sa kamatayan. Ini-expect niya daw na sa sandaling magkaroon ka ng pisikal na katawan, hindi mo matatakasan ang act of living. Habang nagtetiptoe upang mas bumigat siya sa mas specific na parte ng katawan ni Seiko, iminungkahi nito na subukan nila ang isang eksperimento. Kung masisira daw nito ng sapat ang kanyang katawan, kaya rin daw ba niyang sirain ang kanyang paninindigan? Napapag-groan ng husto si Seiko dahil sa lubos na sakit na kanyang nararanasan dito, habang idinadagdag ni Enenra ang kanyang hangarin na makita siyang magmakaawa, makitang umamin sa pagkatalo, at aminin ang lahat. Sa hindi naman inaasahan ng smoke yokai na ito, bigla na lang sumabog ang malaking parte ng pader na nasa kaliwa nila na para bang may nang wasak dun. Nakuha nun yung atensyon ni Enenra, at pagkalingon nito, nakita nito ang isang individual na nagagalit na tinatanong kung bakit ang tagal nila dito sa loob habang may hilahil ang smoke ninja. Lumalabas na si Gigi ito na nasa kanyang evil eye form, at hindi na nito natiis ang paghihintay. Galit na galit nitong tinanong kung gaano pa ba katagal nila siyang paghihintayin. Habang papalapit itong naglalakad sa kanila, napatitig lang si Enenra kay Evil Eye. Hindi nagtagal, napukaw ang atensyon ni Evil Eye sa kung ano ang nangyayari kay Seiko dito. Napatitig siyang maigi sa pag-groan nun sa sakit habang inaapakan sa katawan ni Enenra na nagpalaki ng kanyang mga mata. Gayunpaman, imbis na mag-alala ito, nagsimula itong tumawa ng malakas at paasar niya pang tinanong si Seiko kung ano ba yung nangyari sa kanya. Hindi niya napigilan ang lubos na halakhak dito habang tinatanong kung papaano siya natalo ng isang loser na kagaya nun ni Enenra. Pinoint pa niya na ang hilarious ng ideya na si Big Strong Seiko ay nabugbog ng husto. Bigla namang nagsalita si Enenra at tinawag si Evil Eye, at ipinaalam na kukunin din ito ang kanyang power. Habang nagsasalita ito, agad na ibinato ni Evil Eye dito yung hila-hila niyang ninja sa mukha nito, pero hindi yun tumama at nagawa pa ni Enenra na makapag-transform sa kanyang smoke form upang tumagos lang sa kanya yon. Lumagapak yung katawan ng ninja sumunod noon, at sinimulan ng ibalik ni Enenra ang kanyang katawan. Napukaw naman ang kanyang atensyon sa kanyang paanan nang may mapansin siya dito, at lumalabas na sa sandaling iyon ay nawala sa kanyang talampakan si Seiko. Seryoso siyang napalingon sa kanyang kaliwa, at kaya pala nawala dun si Seiko ay mabilis yung kinarga ni Evil Eye papalayo sa kanya. Dahan-daang ibinaba ni Evil Eye si Seiko sa lapag matapos iyon, at habang hinuhubad niya ang kanyang hoodie, kinwestiyon niya yung sinabi ni Enenra na kukunin nito ang kanyang powers at nagkomento na ang hilarious nito. Ipinangtakip niya yung hoodie niya sa exposed body ni Seiko matapos iyon, habang seryoso pa rin siyang pinagmamasdan ni Enenra. Nagsimula na siyang mag-stretch ang sumunod nun at naglakad papalapit sa smoke yokai habang lumalabas ang pambihirang aura sa kanyang katawan. Matapos mag-stretch ang ng saglit, mabilis na siyang sumugod kay Enenra habang nagbibigay pa ito ng respeto sa pamamagitan ng pagbow. Inihanda ni Evil Eye ang kanyang kanang kamao bago makalapit sa yokai na ito, pero nang subukan niya yung suntukin, sa laking gulat niya ay naging usok lang yung katawan noon kaya tumagos lang din ang kanyang kamao. Bilang counter, bago pa siya makapag-react, pinadalhan siya ni Enenra ng vertical axe kick na solidong tumama sa kanyang mukha, at sinundan pa nito yun ng elbow to the abdomen. Sabay pagkawala ng kanyang balanse ay hinawakan siya nito at binigyan ng grapple throw, na nagpalagapak sa kanyang katawan sa lapag, at sa lakas noon ay nawasak yung wooden floor. Habang nakadikit pa sa lapag ang katawan ni Evil Eye, sumugod pang muli si Enenra at binigyan siya ng solidong left sa kidney habang sumisigaw ng Marlboro.
Hindi dito natapos ang combo attack ni Enenra, at habang sumisigaw ng Red Marl ay sinipa niya si Evil Eye papunta sa kanan, nang sumigaw naman siya ng Marmenth ay sinipa niyang muli ito pero pataas naman, at sumunod noon ay sumigaw siya ng Marl Gold habang binibigyan niya ng shin kick to the neck si Evil Eye, at pagkatapos ay siniko niya itong muli pero sa balls naman at hindi doon natapos ang pag-target niya doon nang dagdagan niya pa ito ng uppercut, na nagpapunta doon sa ere. Habang nasa ere pa si Evil Eye, pinaulanan pa siya ni Enenra ng sandamukal na suntok sa kanyang nether regions habang paulit-ulit ding isinisigaw ang salitang gold. Lahat ng suntok na ginawa nito ay tinarget mismo ang kanyang mga bayag, at makalipas ang walang humpay na barrage, sinipa siya nito ng malakas sa katawan habang sumisigaw ng burst, na nagpatalsik sa kanya ng malayo-layo. Pagkalanding ni Evil Eye sa lapag-una batok, inayos ni Enenra ang collar nito. Nagsimula itong maglakad at mayabang na tinanong na so ito pala ang isang Evil Eye, at nagkomento na hardly isa siyang warrior habang tinatanggal nito ang kanyang gloves. Gayunpaman, nakuha ni Evil Eye ang atensyon nito nang maubo siya at naiiritang magkomento na ang annoying nito. Napatanong siya kung bakit ba puro nugs niya ang tina-target nito, at ito daw ba nag-nutsack Olympics o kung ano. Nang dahil doon, napagdesisyonan niya na simula ngayon, ang pangalan na nito ni Enenra ay Nog Lover, na halata namang hindi nag-sit well kay Enenra. Sumunod noon, agad na sinubukan muli ni Evil Eye na magpadala ng mabilis na suntok sa mukha. Pero naging smoke lang muli ang katawan ni Enenra at nagkomento ito na futile ang kanyang efforts. Pagkatapos ay sinabi niya na gaano man kahanga-hanga ang pisikal na kakayahan ni Evil Eye, hindi pa rin siya makakapinsala sa usok. Nang ay dadagdag na niyang sabihing dapat na nitong tanggapin ang pagkatalo nito, bigla siyang sinubukang suntukin muli ni Evil Eye sa mukha. Nagsimulang sumuntok ng parang wala sa katinoan si Evil Eye, pilit tinataboy ang usok, habang sumisigaw na mandiraya si Enenra, tinatawag siyang Nog Lover, at pinapanto na masama ang mga taong nandadaya. Muling nagbalik si Enenra sa kanyang solidong katawan at nagbigay ng isang side uppercut kay Evil Eye, dahilan para tumilapon nito palayo. Pagkatapos noon ay sinabi niya rito na tigilan na ang pagtawag sa kanya ng Nog Lover at pinanto na kilala siya bilang The Red Baron, at matapos noon ay binaliwala na lang niya yun at kinilala ang lakas nito. Gayunpaman daw, mas malakas pa din daw siya, at since mas mahina daw itong si Evil Eye sa kanya, hinihiling niya na tanggapin na lang nito ang pagkatalo. Bigla namang nagsalita si Gigi sa kaloob-looban ni Evil Eye at tinanong kung hindi ba siya nananahimik, kung saan sumagot si Evil Eye na sinasabi nito sa kanya na kaya nitong talunin si Enenra. Hindi nagtagal, pumayag na si Evil Eye at sinabi na pwede silang mag-swap, pero kinakailangan daw nun ni Gigi na makipag-swap back din agad. Habang yung si Enenra ay kitang nagtataka sa kung ano yung nangyayari sa kanya at bakit niya kinakausap ang kanyang sarili. Sumunod noon, nagpalit na sina Evil Eye at Gigi, at si Gigi na ngayon ang may kontrol sa sarili niyang katawan. Habang binabaril si Enenra ng kanyang imaginary pistols, tinanong ni Gigi dito kung kamusta ito at nandito na daw siya, habang si Enenra ay napatanong kung kahilingan niya bang mag-perish. Binalaan siya nito na kung tatanggapin niya ang mga atake nito habang nasa laman at dugo niyang anyo, mamamatay siya. Sinang-ayunan nito ni Gigi at idinagdag na that would suck, pero iginiit niyang kailangan pa rin niyang subukan ang lahat ng kaya niya. Dinagdag pa niya habang pumoporma at naghahandang ipalabas ang kanyang special move na dumaan na rin siya sa marami-raming laban noon. Iginiit naman ni Enenra na ang lahat ng kanyang atake ay magiging futile lang, at maski nga yung Evil Eye ay walang ibinatbat sa kanya. Gayunpaman, nang ipalabas ni Gigi ang kanyang Evil Gun, solido itong tumama sa buong katawan ni Enenra, na nagpagulat dito sa kung papaano niya yun hindi na ilagan gamit ang kanyang smoke body, habang si Gigi ay nagkomento na gumana ito ng may seryosong mga mata. Tumilapon si Enenra nang matamaan ng Evil Gun ni Gigi, at matapos yun ay napasigaw si Gigi habang tinuturo ito gamit ang kanyang gun gestures na gumana yun, habang yung si Enenra ay nagulat sa pangyayari. Sa sobrang pagkagulat, 2 beses siyang napatanong kung tinamaan ba siya nito. Agad namang naghanda ulit si Gigi ng kanyang Evil Gun habang tinatanong kay Evil Eye kung ano na at hindi daw ba ay sobrang awesome niya, at matapos niya yun tanungin ay pinadalhan niya ng muli si Enenra ng kanyang atake. Sa kasamaang palad, nagawang mailaga ng smoke yokai na ito ang kanyang atake, at mabilis itong nakapunta sa kanyang harapan. Bigla namang umoo si Gigi na parang may kinakausap,
at nang tatama pa lang yung kamao ni Enenra sa kanya, nagawa niya itong mapigilan gamit ang kanyang siko. Nagulat si Enenra dahil hindi niya inaasahan na makakareact si Gigi doon, pero nang titigan niya yung mukha ni Gigi, lumalabas na mabilis itong nakipagpalit ng place kay Evil Eye, at ang reflexes at strength noon ni Evil Eye ang pumihil sa kanya. Bilang counter, sinubukan ni Evil Eye na padalhan si Enenra ng turning kick, pero ganun pa rin ang nangyari at tumagos lang ang kanyang legs nang mag-transform ito sa kanyang smoke form. Pagkatagos ni Enenra sa kanya ay mabilis nitong inikat ang kanyang katawan, at nang makaporma ito ay binigyan siya nito ng sarili nitong turning kick na nagpatalsik kay Evil Eye. Pinigilan naman ni Evil Eye ang pagtalsik ng malayo dahil sa impact ng sipa nito, at agad niyang inihanda ang kanyang kamao upang kumo-counter. Inanticipate tuloy ni Enenra na susugod siyang muli kaya sinimulan nitong i-transform ang kanyang katawan bilang smoke, pero sa hindi inaasahan ni Enenra ay magpapalit silang muli ng place ni Gigi na nakahanda ng magpadalang muli ng Evil Gun. Kinuha ni Gigi ang atensyon nito at ipinaalam na siya na ulit ang nandito, sabay palabas ng kanyang special move na solidong tumama sa smoke yokai na ito. Kita ang unease sa mukha ni Enenra dahil sa pagtataka habang napapatalsik siya dito. Habang bumabalik sa kanyang solid form, napatanong na si Enenra kung papaano ito nangyayari. Tinanong din ito kung paano nagagawang maatake ni Gigi ang kanyang katawan, habang ipinagpapatuloy lang ni Gigi ang paggamit ng gun gestures at tinutokso siyang nahuli siya nito. Pagkatapos, sinagot ni Gigi na meron kasi siyang sobrang astig na teacher na ang pangalan ay Miss Seiko, at habang nagpapakita ng dalawang peace sign, idinagdag niya na sa kanya niya natutunang gamitin ang spiral power. Sumunod nun, bumalik tayo in a point in time kung saan nag-insayo si Gigi kasama si Seiko. Itinuro nito sa kanya ang idea of spintronics. Ipinaliwanag nito sa kanya na isa yung scientific principle, pero para daw sa kanilang purposes, maaari nilang ma-achieve ang kaparehong mga resulta sa pamamagitan ng spiral training. Ipinaalam nito sa kanya na ang mga protina sa loob ng kanilang katawan ay made up of 20 kinds of amino acids na tinatawag na L-form amino acids na nagro-rotate pakaliwa. Ang mga asukal naman daw at genes ay nagro-rotate pakanan. At dagdag nito, ang kanilang properties ay nagbabago depende sa kung saan sila iikot. Gamit ang isang bottle cap, ipinaliwanag din ito na kapag nagpapalabas ng energy, ang loosening force ay isang left rotation. Kapag naman daw nagso-store ng energy, ang containing force ay isang right rotation. Laban daw sa isang corporeal enemy, ang left rotating Shua wave ay effective, pero opposite naman daw yun laban sa isang ethereal enemy. Ang ethereal body daw ay nasa isang smoke-like state kung saan loose ang energy. Sa ibang salita, ito ay isang left rotating L form. Kaya ang opposite daw nito, ang right spin ng Shua wave ay magiging epektibo. Pagkatapos ay sinabi ni Gigi kay Seiko na sa ngayon, kinakailangan pa ng kanyang maximum effort para lang makapaglabas siya ng Shua wave, at pinanto niya na hindi pa niya kayang isama ang rotation sa ngayon, kung saan sumang-ayon naman si Seiko at sinabing, totoo nga iyon. Sinabi niya rito na itabi na lang muna niya sa isang sulok ng utak niya ang mga prinsipyo, dahil darating din ang panahon na magagamit niya ang mga iyon. Matapos iyon, bumalik tayo sa kasalukuyan, at habang naghahanda muli si Gigi na magpalabas ng Shua wave, pinpoint niya kay Enenra na ang energy nito ay loose, meron itong smoke-like state kaya ito ay L-form, na nangangahulugan daw na mahina ito laban sa isang right rotation. Sinabi naman ni Enenra na wala siyang ideya sa kung ano yung pinagsasabi niya, pero dahil lang daw na kaya niya ito matamaan, ay huwag nitong isipin na magagawa na niya itong matalo. Biglang naglaho si Enenra sa kanyang kinatatayuan at nang may pambihirang bilis ay napunta ito sa kanyang harap habang naghahanda pa lang siyang umatake, at binigyan siya nito ng solidong kick sa mukha na nagpatalsik sa kanya. Pero buti na lang ay nakapag-switch places ulit siya kay Evil Eye. Pinigilan ulit ni Evil Eye ang kanyang pagtalsik, habang yung si Enenra ay kumuha muli ng stance. Pinpoint nito sa kanya na kung hindi daw siya nagpapalit-palit ng anyo ng ganoon, hindi niya kakayaning tiisin ang mga atake nito, kaya lumalabas na sa tuwing nagiging Evil Eye siya, nababalutan siya ng spiritual power at napapalakas ang kanyang depensa. Gayunpaman, idinagdag nito na sa kanyang Evil Eye state, hindi siya makakapaglabas ng Evil Gun. Pagkatapos ng realization na yun, agad muling sumugod si Enenra at tinarget ang ibabang bahagi ng katawan ni Evil Eye,
at sa isang iglap ay napuruhan niya ito sa abdomen, dahilan para mapalutang ito, at mabilis niya itong sinundan ng isang uppercut sa chin. Sinimulan niyang polanan ng mga suntok si Evil Eye habang pinupukaw si Gigi na subukang makipagpalitan ng katawan. Nadados ni Enenra na kung hindi ito makakapaglabas ng Evil Gun, hindi siya matatamaan ng mga atake nito. Pero, idinagdag niya na kung tatanggapin niya ang mga suntok habang nasa laman at dugo niyang anyo, mamamatay siya. Hinikayat niya itong tanggapin na ang pagkatalo dahil wala ni kaunting tsansa na manalo ito sa kanya dahil masyado itong mahina kumpara sa kanya. Gayunpaman, sa gulat ni Enenra, nagawa ni Evil Eye na mahawakan ang kanyang katawan habang sinisipa ang kanyang mukha, dahilan para makuha nito ang kanyang atensyon at mawasak ang kanyang konsentrasyon. Bigla namang bumire si Evil Eye ng isang matinding sipa na tumama mismo sa kanyang smoke body, dahilan para mapalipad siya pabagsak sa lapag at mawasak yun dahil sa lakas ng impact. Tumilapon siya ng ilang metro palayo mula kay Evil Eye, at nang mapigilan na niya ang pagkatalsik niya, nagulat siya nang marinig ang pagbabago ng boses ni Evil Eye habang tinatanong siya kung nais ba nitong sabihin niya kung papaano niya ito tatalunin. Ipinakita na sa atin si Evil Eye, o sa pagkakataong ito, si Gigi na, sa bagong state, na ngayon ay malaya ng kumokontrol sa Evil Eye state at aktibong China Channel ito, at sinabi niyang tatalunin niya si Enenra dahil isa siyang henyo gamit ang kanyang pilyong tono. Binigyan muli ni Gigi si Enenra ng 2 peace sign sumunod noon, habang yung smoke yokai na yun ay napapunas ng kanyang natamo. Ipinaliwanag ni Gigi na ngayong nasa ganitong state na siya, kaya na niyang gamitin ang power ng Evil Eye at makapagpadala ng Evil Gun, sabay gesture muli ng pagbaril kay Enenra gamit ang 2 pistol. Nagkomento naman si Enenra dito na huwag daw niyang sabihin na nag-fuse dito ang isang human at isang yokai. Kinwestiyon ni Gigi ang inisip nitong nag-fuse sila at natawa siya dun. Sabay sabi na wish niya na kaya niyang gawin ang ganong ka-awesome na bagay. Ipinaalam niya dito na sa kasalukuyan, siya at si Evil Eye ay nagse-switch back and forth at a super high speed, na nagpataka naman kay Enenra. Pinpoint niya tuloy dito na parang kagaya yon ng isang light bulb. Nag-flicker daw yon at a high speed, kaya nagmumukha lang daw yung constantly lit. Sinabi niya na isa yung technique na win-workout nilang dalawa para makapag-have fun sila sa paglaro ng Momotaro Dentetsu ng magkasabay. Sumunod noon ay idinagdag niya na ngayon ay bubugbugin niya ng lubos ang smoke yokai na ito habang naghahandang magpadala ng isa pang Evil Gun. Napakomento tuloy si Enenra matapos nitong malaman ang kanyang sinabi na sa huli ay nagse-switch lang sila back and forth, at bigla itong naging tuluyang smoke habang idinadagdag na yung essential nature niya ay hindi nagbago. Pumalibot yung usok ng yokai na ito kay Gigi, at nakuha nito ang kanyang atensyon. Pagkahinga niya ay may nalanghap siyang usok dun, at agad siyang may napansin dito. Napaluhod siya at napaubo ng husto matapos niya yung malanghap, at nang may maramdaman siya sa kanyang dibdib ay hindi siya makapaniwala dito. Sinang-ayunan naman siya ni Enenra at sinabi na isa itong smoke, na kapag nalanghap mo daw ito papaloob ng iyong katawan ay kaya nitong pumasok sa kanyang lungs. Hindi nagpapigil si Gigi sa nakakabahalang move ni Enenra, at agad siyang nagpalabas ng Evil Gun upang ikalat ang nakapalibot na smoke sa kanyang paligid. Kaso nga lang, patuloy pa rin siyang inubo at naapektuhan ni Enenra, kaya pinpoint nito sa kanya na hindi naman sa ang lahat ng smoke ay siya na. Wala daw itong ginagawang iba kundi mag-make use sa smoke bilang isang mechanism, at mukhang sa pamamagitan daw ng pag-fuse, napahina niya yung power ng kanyang Evil Gun, habang siya ay napapawis na sa hirap huminga. Sinabi ni Enenra sumunod noon na para maihip papalayo ang smoke sa loob ng buong area na ito ay kinakailangan niya ng isang Evil Gun ng kagaya noong flesh and blood pa siya. Gayunpaman daw ay hindi siya nito hahayaang gawin yun. Magre-rematerialize daw ito at papasabugin ang kanyang katawan. Sinimulan namang alalahanin ni Gigi ang kanyang nakitang pagpapahirap nito ni Enenra kay Seiko, at nung kinausap siya nito kamakailan lang at sinabihan na okay lang yun at alam nitong kaya niya iyong gawin. Inalala niya yung sinabi noon na kapag kinontrol niya ang kanyang chi, ay hindi na mahalaga kung merong isang obstacle na nasa kanyang harapan, at nang dahil doon ay pinadalhan niya ang kanyang sariling katawan ng Evil Gun na nagsanhi ng pagtalsik ni Enenra papalabas at papalayo sa kanyang katawan, at naalala niya dito yung ginawa niya habang nasa plane ride niya sila. Tumalsik si Enenra at nawasak ang ilang wooden pillars nang tamaan niya ito sa proseso,
at napatigil lang ito nang lumagapak na ang katawan nito sa isang pader. Napatanong tuloy ito kung ano ang kanyang ginawa doon at binaril niya daw ba ang kanyang sarili. Naputol naman agad ang pagtanong nito nang magulat na nagawa na agad ni Gigi na pumunta sa harapan nito at idineklara na penalty kick time na. Tinakpan niya ang kanyang ilong at bibig gamit ang kanyang kanang kamay, sabay point na hindi na ito makakapasok kung ganun. Sinimulan pera ni Enenra na gawin ulit na smoke ang kanyang katawan habang nagkokomento na huwag niyang isipin na sapat yun para gawin siyang mas better dito. Kaso nga lang, sa hindi inaasahan ng smoke yokai na ito ay madali lang siyang mapipigilan ni Gigi gamit ang mabilisang evil gun na solidong tumama sa kanyang katawan at nagpapigil sa kanya sa pag-transform, na nagpabigla sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Gigi na kahit na low-red ang kanyang power, kaya niya pera na mapigilan ito sa pag-disperse. Dagdag niya habang hinahawakan nitong si Enenra sa buhok at sa collar na kapag ginamit niya ang kanyang evil gun para ma-squeeze ito ng mahigpit, tila ba natatagalan nito bago makapag-transform sa usok. Nagsimula namang pumalit sa pwesto niya si Evil Eye, at sunod nitong sinabi na yung babaeng inaapakan ni Enenra kanina, si Seiko, ay nagsabing gagawin siya ng pamilya. Kaya, dagdag niya ngayon sa isang seryoso at nakakatakot na tono, na huwag nito basta-bastang tinatapakan yun na para bang wala lang ang babaeng yun, na nagdulot ng halatang takot at kaba sa mga mata ni Enenra. Matapos niya yun sabihin, tuluyan ang nag-switch ng places sina Evil Eye at Gigi, at agad na nagpaulan si Evil Eye ng napakaraming suntok sa bawat parte ng katawan ni Enenra na siguradong nagpayanig ng mundo noon. Kalakip ng furry punches na ito, pinadalhan niya ito ng isang napakalakas na suntok na nagpalipad dito papalabas ng castle, papunta sa katabi nitong lake, at nang sahin ang pagkabugbog ng lubos ng itsura nito habang palutang-lutang dun. Nabigla naman si Gigi dun at napakomento na talagang nag-overboard yung si Evil Eye habang pinagmamasdan ang naging butas ng mapatalsik nito si Enenra, at sinabi na ginusto niya rin sanang mag-complain dun. Binuhat na ni Gigi ang bagbog na Seiko matapos yon, at sinabi na kung nasa top form nito yung master niya, ay na-insta-kill sana nito agad ang isang guy na kagaya nun. Habang nangyayari yon, dumako naman tayo sa mas mababang palapag ng castle, at dito ay dahan-daang kumikilos ang smoke ninjas na kasama ni Enenra at ng chameleon upang biglain sila Vamola at Momo. Kaso, tila ba may kakaibang nangyayari dito nang bigla na lang may humila sa isa sa mga ninja dun, na nagpakuha ng atensyon ng isa. Sinunod ng unidentified creature na targetin yung nakapansin nun, at nang mapalingon yung dalawa pang ninja na nasa kabilang side ay mabilis din itong inesikaso ng kung sino man ang gumagawa nun. Sa tabi naman ng isang wooden pillar, ipinakita sa atin dito ang chameleon na nakakamouflage. Kabadong-kabado ito at taka na napapaisip kung ano yung nangyayari dun. Ironically, pinpoint nito na totally unfair na meron silang kalaban dun na hindi nakikita. Nagkomento siya na mas mahusay pa ang pagtatago ng mga ito kaysa sa kanya, ang Great Reptilian, ang Space Ninja. Ngunit, dagdag pa niya, kahit siya mismo ay nagka-camouflage sa gilid ng isang haligi, kaya malakas ang paniniwala niyang hindi rin siya nakikita ng nilalang, habang tinatawag niya itong core. Bigla namang sumigaw yung kalaban niya na nakikita siya ng mga ito at paulit-ulit pa siyang itinuro, na lubos na nagpagulat sa kanya. Hindi nagtagal, sila Vamola pala at Momo ang may kagagawa ng lahat ng yun habang invisible din, at nagawang masuntok ni Vamola itong Space Ninja na ito ng may pambihirang lakas, at solidong tumama ang kanyang kamao sa mukha nito na nagpalipad dito. Napa-cheer tuloy si Momo dun at napasabi ng nice one. Sinabi niya din na maaari mang subukan ng chameleon na yun na magtago, pero yung aura nun ay plain as day, kung saan pinasalamatan naman siya ni Vamola habang tinatawag siya nitong Little Miss Pixie. Napatanong naman si Momo kung nakikita ba siya nito kung gayon, kaya masayang sumang-ayon si Vamola at ipinaliwanag na ipinapakita ng suit niya ang isang projection niya. Dahil doon ay masayang nadeduce ni Momo na kaya siya nitong ma-perceive via the kaiju suit, habang yung si Vamola ay patuloy siyang tinawag na Miss Pixie at tinanong kung bakit niya tinutulungan ang isang fellow na kagaya nito, kaya napasigaw siya na huwag nito yung sabihin at sobrang sad daw nun. Hindi nagtagal, nagawa na nilang makalabas sa castle, kaya natuwa si Momo at pinagmadali niya si Vamola. Kinakailangan daw nilang makabalik sa shrine as soon as possible, o kung hindi ay hindi nila magagawa ang ritual para ma-lift yung curse.
Nakita na nila sa malayo yung taxi na sinasakyan nila kaya sumigaw si Momo upang makuha yung atensyon ng mga ito. Agad naman silang narinig ni Gigi kaya napalingon ito sa kanila at napasabi na perfect timing yun. Habang si Momo ay nagulat nang bumalik na si Evil Eye sa pagiging si Gigi, sabay tanong na bakit siya nakahubot-hubad. Napatigil siya sa pagkuda nang makita niya ang kanyang lola na lubhang sugatan at wala ng malay habang karga-karga nun ni Gigi. Dahil doon ay sabay silang napasigaw ni Vamola nang may nababahalang tono habang mabilis na lumalapit doon. Hiniling naman ni Gigi sa driver na buksan na yung pinto, at inutusan niya si Momo na tulungan siyang ipasok si Seiko sa loob. Pagkabukas ng pinto ay dahan-dahan nila yung pinasok sa may backseat, at kita ang lubos na pagkabahala sa mukha ni Vamola dahil sa kanyang mga luha habang tinitignan nito. Agad namang lumapit si Momo kay Seiko pagkapasok nun sa kotse at napasigaw siya ng pangalan nito dahil sa lubos na pag-aalala. Ipinaliwanag naman ni Gigi sa kanila na inatake ng malubha yung broken ribs nito at ginagamit niya lang daw ang kanyang chi para mabawasan yung sakit nun, pero hindi niya daw alam kung ano yung nangyayari internally. Paulit-ulit na tinawag ni Momo ang kanyang granny habang tumutulo yung luha niya sa pagkalungkot, kung saan nagawa namang makapag-respond si Seiko nang tawagin ito ang kanyang pangalan albeit nang hihina. Pinagmadali sila nito na pumunta sa shrine dahil wala na daw oras. Sinabihan naman ito ni Momo na huwag subukang magsalita dahil lubos na nanghihina na ito. Sa kasamaang palad, bigla silang nakaramdam ng napakalakas na pagyanig ng paligid, kaya napatigil sila dun. Nagtaka si Momo sa pangyayaring yun habang si Gigi ay inisip na nagkaroon ng earthquake dun. Patuloy ang malakas na pagyanig at may isang tinig na nagmula sa kastilyo na galit na sumisigaw sa kanila na hindi sila makakaligtas dito, at kung paano sila naglakas loob na lapastanganin at pirasuhin ang kanyang dangal bilang isang space ninja. Ipinaliwanag niya na ang ibig niyang sabihin ay mas naging ninja pa sila kaysa sa kanya, habang tinatawag silang mga siraulo. Sa panig naman nila, mabilis na itinuro ni Vamola kung saan nagmumula ang tinig, at hinikayat silang tumingin doon. Nakakita sila ng isang bagay sa likod ng mga puno at palumpong, dahilan upang lumaki ang kanilang mga mata at bamuka ang kanilang mga bibig sa pagkagulat. At ipinakita sa atin ang Japanese castle na ngayon ay may 6 na binti ng chameleon sa ilalim na nagpapagalaw dito at isang ulo ng chameleon sa itaas na palapag, habang ang mga ninja naman ay nakatali sa tila mga saranggola at palutang-lutang sa paligid ng space ninja. Napasigaw naman si Vamola na ang laki nun, habang si Gigi ay nababahalang napatanong kung ano yung bagay na yon. Sumigaw naman yung chameleon face na ito ang kanyang true mighty form habang tinatawag silang stupid idiots, at nakakamouflage daw ito bilang yung castle. Dahil doon ay may na-realize si Gigi patungkol sa mga ninja na nasa loob ng castle, pero pinutol ng space ninja ang kanyang pagsasalita at sinabi na kino-cultivate nito ang mga yun sa loob ng kanyang bituka, at may hahalin tulad daw ang mga yun sa bifidobacteria. Nagsimulang gumalaw ang reptilian habang sumisigaw na hindi siya papayag sa mga ninja wannabe na gaya nila, at sinabi pa na wala nang mas higit pang nagpapakulo ng kanyang dugo kaysa sa isang clumsy na tanga na nagtatangkang umasta bilang isang ninja. Agad namang naghanda si Gigi upang magpalabas ng isang evil gun habang sumisigaw pabalik na ang tinutukoy ng reptilian ay siya mismo, at sabay sabing kay Vamola, na ngayon ay naghahanda na rin ang kanyang kaiju suit, na kailangan nilang bumalik agad sa shrine ngayon. Tinawag naman siya ni Momo na agad nakaagaw ng atensyon niya. Inutusan siya ni Momo na pumunta sa ospital kasama si Seiko, at mariing sinabi na wala na siyang pakialam sa sumpa at mas mahalaga na matulungan nila si Granny. Nagulat at nag-alala si Gigi sa narinig na ito, dahilan upang tanungin niya ito kung sigurado ba siya, at itinuro na baka makalimutan siya ng lahat. Ngunit sinagot siya ni Momo na hindi mahalaga ang lahat ng iyon at inutusan siya na pababain ang sakit na dinaramdam ni Seiko. Matiim na tiningnan ni Momo si Seiko pagkatapos noon, at nagsabi ng sorry at kasalanan niya ang lahat ng ito. Nagsimulang pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata habang idinagdag na kung naaalala pa rin siya nito, mag-uusap sila muli. Pagkatapos, pinatatag ni Momo ang sarili at tumalon palayo kay Seiko, at habang mahigpit na kumakapit kay Vamola na tumatakbo na papunta sa reptilian space ninja, hiniling niya kay Gigi na siya na ang bahala kay Seiko, na agad namang sinagot ni Gigi na siya na ang bahala. Sinimulang maglinger sa isipan ni Momo ang kanyang granny at kung papaano ito tumawa,
na lalong nagpabigat ng kanyang damdamin sa gagawin niya ngayong sakripisyo. Hindi nagtagal, nagsimula ng umandar yung taxi papunta sa shrine habang sila ni Vamola ay naiwan upang tapatan yung chameleon na ngayong isang Japanese castle na. Habang tumatakbo naman si Vamola, tinawag ito ni Momo at inutusan na hayaan siya nitong makapasok sa suit niya, na agad namang ginawa ni Vamola. Pagkapasok ni Momo sa loob, tila ba isa lang siyang maliit na white human figure para dito kay Vamola. Tinanong niya ito kung aware ba ito sa kanya, kung saan sumang-ayon yun at sinabi na dine detect siya ng suit. Sumunod nun, inutusan niya ito na mag-generate ng isang empty space, na siyang ginawa naman agad ni Vamola matapos nito mag-transform bilang higanteng kaiju. Nagulat naman yung reptilian space ninja nang bigla na lang lumaki ng husto ang kanyang katawan. Matapos yun, in-instruct ni Momo si Vamola na gawin ang kanilang invisible ninja attack, kaya habang sumisigaw si Vamola ng katagang ninja ay ginawa na niyang invisible ang kanyang kaiju suit at mabilis na tumakbo papunta sa kanilang kalaban. Nang makakuha siya ng momentum dito, inihanda ni Vamola ang kanyang kamao at ginamit ang Blast Wind Thrust attack. Kaso nga lang, nagawa silang mailaga ng reptilian sa pamamagitan ng pag-backflip nito despite sa kanyang size. Napasigaw tuloy si Momo doon na nag-miss sila, at nagtaka kung talaga bang nakikita sila ng bastard na yon. Sinabi naman ng reptilian space ninja sa kanila na hindi gagana ang trick na yun dito, at pinoint pa na yung power na ginagamit nila ay retro-reflective projection technology. Sumunod nun, ipinaalam din ito sa kanila na yung kite ninjas na meron siyang lumilipad-lipad ay merong definite verification ng kanyang form. Bilang counter sa kanila, ginamit ng Reptile A na ito ang kanyang move na ninja art sa Core Riot, kung saan nagsimulang magbato ng sandamukal na spherical things ang kanyang mga ninja. Hindi nagtagal, nagsisabog ang mga yon at lumalabas na mga fireworks ang mga yon, at pumalibot yon sa kaiju suit ni Vamola. Nagulat naman si Momo na bigla na lang silang pinalibutan ng mga yon, pero nagawa niya ding magkomento na ang ganda ng mga yon, habang yung si Vamola ay pinanto sa kanya na explosives ang mga yon. Ipinaliwanag nito na bumabagsak na yung endurance gauge ng suit niya, na nagpataka naman kay Momo at nagpatanong kung ano yung ibig nung sabihin. Sinagot siya ni Vamola na kapag umabot ng 0 yung endurance gauge na yon, magiging floppy bigla yung suit niya at hindi na nila magagamit ang kahit anong powers nun. Dahil dun ay nagsimula ring mabahala si Momo habang sinasabi na masamang balita yon, habang si Vamola ay idinagdag na aabuti ng isang buong araw para mag-recover yung endurance gauge nun. Sumunod nun, in-instruct ni Momo si Vamola na lapitan yung kalaban nila at ipinaliwanag na kung makikipaglaban sila ng malapitan, masasalo rin nun ang mga blasts, at mas mahihirapan yung pasabugin ang mga fireworks. Dagdag niya na alam niya ang tungkol sa bagay na yon dahil nakalaban niya na rin daw itong si Vamola. Pinoint niya dito na hindi kapanipaniwala ang kapangyarihan ng kanyang kaiju suit, at gamitin daw nito ang sarili niyang strength laban sa kalaban. Sa side naman ng reptilian space ninja, mayabang sila nitong tinawag na fools at sinabi na isa siyang true ninja at ang isang peke daw na kagaya nila ay hindi man lang maihahambing. Ilang beses sinubukan ni Vamola na tamaan yung reptilian na ito gamit ang kanyang kaiju tail, straight punch, uppercut, at frontal kick, pero ang lahat ng iyon ay nailagan lang nito. Dahil dun ay paasar sila nitong tinanong kung ano yung problema at nagkomento na hindi naman nila ito natatamaan, sabay point na hindi kagaya ng mga atake nito. Tinatamaan daw sila nito like crazy gamit ang kanyang Sakura Riot. Nagsimula ng mag-beep violently yung indicator ng endurance gauge ng suit ni Vamola dahil sa sandamakmak na atake na natatamo nito. Hindi nagtagal, tuluyan ng naubusan ng endurance gauge yung kaiju suit ni Vamola kaya unti-unti na itong nag-shrink at bumalik sa normal nitong size, at tumamba na lang sa lapag. Dahil dun ay napasigaw yung reptilian ng ninja at too bad daw yun para sa kanila habang tinatawag silang half-wit. Mukhang na-determine na daw nila dun kung sino sa kanila ang tunay na ninja. Sumunod noon ay iniangat ng reptilian space ninja ang isa sa kanyang mga paa, at habang sinasabi na walang paraan na ang isang weakling na gaya nila ay kailanman matatalo ang kanyang might, ay sinimulan nitong apak-apakan ng husto sila Vamola. Dahil dun ay nawasak yung lapag kung saan nakahandusay sila Vamola. Napa-ops naman yung reptilian matapos iyon dahil baka mapatay daw sila nito bago pa nito magawang manako ang kanilang powers,
Pero brinish off lang din ito yun at sinabi na mas mabilis naman kung ibibigay na lang nito yung corpse nila sa mga Serpoians para i-dissect. Bigla namang nagsalita si Momo out of nowhere kung ano yung sa tingin ng reptilian na ito yung inaatake nito, na nagpagulat dun. Dahil dun ay noindang yung reptilian at nagsimulang magsisigaw kung nasaan ang gagaling yung boses na yun, habang yung si Momo ay paasar na sinabi na hindi ito nagsasalita na parang isang ninja. Nairita naman yung reptilian doon at habang tinatawag siya nitong fake ninja twerp, binago nito yung way ng kanyang pagsasalita at sinabi na lumabas na siya para mapatay na siya nito. Kaya sinabi ni Momo na huli na ang lahat para palitan nito kung papaano ito magsalita, habang tinatawag itong asshole. Inutusan niya ito na makinig sa kanya at tinanong kung narinig na ba nito ang The Tale of Isan Boshi. Ipinaliwanag niya dito na isa yung istorya tungkol sa isang malaking damas na kagaya nito. Pero pumasok daw ang isang little twerp sa loob ng katawan nun at tinalo yun. Habang ipinapaliwanag niya naman yun ay ipinakita sa atin si Vamola na nasa loob na ng castle body ng reptilian na ito na may daladalang sandamukal na firework bombs. Sumunod noon ay ipinaalam din ni Momo dito sa reptilian na incidentally, kumuha sila ng sandamakmak na fireworks galing sa bifidobacterias nito, at ikinalat nila ang mga yun sa loob ng kanyang katawan. Dahil dun ay nabahala yung reptilian at napasigaw sa pag-aalala. Nagsimulang tumalon-talon violently yung space ninja na ito habang sinasabi na hindi yun nakakatawan at lumabas na daw sila sa loob nito habang tinatawag silang half-wit. Si Momo naman ay paasar na napaisip kung ano kayang organ yung tinitignan nila dito, habang yung si Vamola ay agad yung sinuntok, na nagpa-array sa reptilian, sabay sigaw nito na yuyugyugin sila nito palabas sa kanyang katawan. Kumotra naman si Momo na wala yung chance at sinabi na kahit na caught up sila sa isang typhoon ay nagawa nilang makahawak sa eroplano. Pagkatapos ay sinabi niya na matapos ang ginawa nito sa kanyang lola, hindi ito makakalusot, hindi kayo mga tao, at sinabi niya yun habang inaalala ang itsura ni Seiko nang makita niya ito kanina. Sinimulang ihanda ni Momo ang kanyang special move dito, habang yung reptilian ay napapasigaw sa pagkabahala ng katagang ninja, at hindi nagtagal ay nagsimula ng sumabog ang buong katawan nito nang tuluyan ng gamitin ni Momo ang kanyang Momo Tri-Beam, na siyang nagdetonate sa sandamukal na fireworks sa loob ng kalaban nila. Sa loob ng sumasabog na Japanese Castle Space Ninja, ginamit naman ni Momo ang kanyang powers upang balutin ang katawan niya at ni Vamola ng shield upang hindi sila matamaan ng pagsabog. Unti-unti nang nagiba yung katawan ng Space Ninja dahil sa lakas ng pagsabog noon, at hindi nagtagal ay tuluyan yung lumagapak sa lapag at nagsanhi ng napakaraming debris. Bumagsak naman si Momo sa lapag matapos yon, at napakomento siya na ang init ng nabagsakan niya. Agad niya namang naalala yung sitwasyon nila kaya napatanong siya kay Vamola kung natalo na ba nila yung chameleon. Gayunpaman, pagkalibot niya ng kanyang mga mata sa paligid, tila ba puro straws at dahon lang ang kanyang nakita. Nagtaka tuloy siya dito at napatanong kung ano yung nakikita niya. Tila ba naging taniman bigla ang napuntahan niya, kaya nababahala siyang napatanong kung ganito ba talaga yung itsura ng paligid ng castle. Sumunod noon, nang lookan niya ang kanyang paningin, nakita niya na tila ba unti-unting nagbabago ang buong city kung nasaan siya, at nagiging isang napakalaking bukirin lang nito. Nabigla siya dito at napaisip kung minimimik lang din daw ba nung space ninja na yun yung buong town, kaya nairita siya at tinawag niya ang mga yun na damn space alien bastards. Sinimulan niyang isiga yung pangalan ni Vamola habang tinatanong kung nandito ba yun. Hindi nagtagal, na-realize niya na since hindi nun magamit ang kanyang kaiju suit ay hindi siya nun madedetect. Dahil dun ay umangat ang kanyang pagkabahala, kaya sinubukan niyang sabihan si Vamola na huwag yung umalis dun basta-basta, at nairita din siya dahil sa sobrang liit niya daw ay hindi siya makakita masyado ng malayo. Sinimulan niyang libutin ang napakalawak na area na ito, at nang makarating siya sa papag na daanan, nilaibat niyang muli ang kanyang mga mata upang tignan ang paligid. Habang nakatitig sa malayo, sinimulang isipin ni Momo kung okay lang kaya si Seiko, at kung nakaabot kaya yun sa hospital. Tila ba nagsimulang may humiwalay sa kanyang katawan na mga particles dito, at napatanong din siya sa kanyang sarili kung anong oras na ba sa kasalukuyan. Unti-unting dumami ang mga particles na umaalis sa kanyang katawan habang pinagmamasdan ang buwan. Unti-unting tumulo ang luha ni Momo at naisip na mukhang naubusan na siya ng oras. Hindi na niya napigilan na ilabas ang kanyang nararamdaman dahil sa kanyang sitwasyon,
At napakomento siya dito na sobrang lonely niya. Inalala niya ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay at sinabi na gusto na niyang umuwi. Lumiwanag ang kanyang katawan dahil sa dami ng particles na bumabalot na sa kanya, at hindi nagtagal ay bigla na lang siyang naglaho, habang naiwan ang mga particles niya. Sumunod ito sa ihip ng hangin na lumipad sa malawak na area na ito. Galing naman sa dulo ng daanan, unti-unting lumabas ang isang grupo ng mga hindi kilalang nilalang, at dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kung saan naglaho si Momo. Hindi nagtagal, ipinakita sa atin dito ang isang grupo ng mga individual na nakasuot ng kasuotan ng parang sa mga Japanese Shinto priest, pero dito ay may nakaharang sa kanilang mga mukha na papel na may nakaguhit na bilog, at ang nangunguna sa mga ito ay nakasuot ng isang nakakatakot na mask, at imbis na shaku ang hawak nito ay isang mahabang tungkod. Binigyan tayo dito ng close-up sa itsura ng maskara ng nangunguna sa mga ito, at sumunod nun ay patuloy lang ang paglapit nila kay Momo nang may sabay-sabay na yapak. Hindi nagtagal, tumigil ang mga ito, at napatanong yung masked one dito kung tama ba na nandito ba siya. Lumuhad ito at ibinaba ang kanyang mga palad, at sinabi na kung gayon ay umakyat daw siya dito. Hindi niya daw kinakailangang mag-alala dahil nag-conclude naman na daw ang matters para sa kanyang dalawang kaibigan, at ipinakita naman sa atin dito ang tila ba isang bangka na gawa sa dahon. Dagdag nito na siya naman daw ang susunod doon. Matapos yun ay dinala niya si Momo sa isang shrine na mukhang nakatago sa malalim na parte ng isang cavern. Meron itong napakahabang hagdan na may dalawang torii gates, at sa dulo nito ay isang shrine na parabang may sunlight rays na dekorasyon sa bubong at sa ilalim na parte nito. Pagkapasok ng masked priest sa loob ng shrine, iniabot niya sa isa sa mga tauhan niya dun yung hawak niyang tungkod, at lumapit siya sa gitna ng shrine na may pool of water at mga nakahandang priest. Dahan-dahan niyang ibinaba yung makeshift boat sa tubig na ito, at sumunod noon ay kinuha niya yung wooden mallet na inaabot ng kanyang assistant. Iniangat nito ang kanyang sleeves bilang paghahanda, at dahan-dahan itong idinikit sa tubig, na nagsanhi ng ripple. Napauga ng pahaw na agos na ito yung makeshift boat, at matapos kumalma ulit ng tubig ay bigla na lang sumabog yung tubig at nagsanhi ng malakas na pagtalsik nito na umabot hanggang sa nakausling bato sa kisame. Sumunod noon, ay iniangat ng masked priest yung mallet ng may lubos na parabang iniaalay ito, habang yung isa sa dalawa niyang kasama ay may hawak ng kaparehas na suot nila na kasuutan, at yung isa ay sinimulang halugugin yung tubig. Nang may madampat yung isang priest dito, agad na sinaplutan yon ng isa. Makalipas ang ilang sandali, buhat-buhat na ng dalawang ito si Momo na walang malay, pero ngayon ay nakabalik na ito sa kanyang normal na laki. Sumunod noon, napunta naman tayo sa isipan ni Momo, at dito ay naramdaman niya yung pagtap ng masked priest sa pool of water kanina, at ang sanhinong ripple. Ipinakita sa atin dito ang tila spirit niya na nakapikit pa, at bigla na lang siyang nagising na nakahiga na sa isang futon. Agad siyang umupo ng upright at kita ang pagtataka sa kanyang mukha. Nilaibat niya ang kanyang mga mata upang makita kung saan siya napunta, at pagkalingon niya sa kanyang kanan, nakita niya nakatabi niya na si Vamola na mahimbing na natutulog. Wala siyang nasabi dito at napatitig lang sa lubos na pagkalito, at makalipas ang ilang sandali, napagdesisyonan niya nang tumayo at maglakad-lakad sa tila ba Japanese style na hotel na ito. Nilaibat niya ang paligid ng walang hilahil-amos in hopes na may malaman, at habang naglilibot ay may sumalubong sa kanyang isang babae na may bangs na nagtatago ng kalahati ng mukha nito. Binati siya nito ng magandang umaga at tinanong kung masarap ba ang tulog niya kagabi, kung saan nag-isip siya ng saglit at sumang-ayon naman. Inalok siya nito sumunod nun kung maaari ba siya nitong kuhanan ng kape, kaya nakuha nito ang kanyang atensyon at napatanong din siya na kung okay lang yun. Sinabi naman ng babae na dadalhin na nito yun agad, at itinuro nito sa kanya kung saan siya pwedeng umupo. Bago pa makaalis yung babae, nag-excuse si Momo dito at sinabi na in-expect niya na nandito ang kanyang guardian, pero hindi niya daw nakita yung mga gamit noon. Tinanong niya kung baka nananatili ba yun sa ibang room, kaya sinabi ng babae na aalamin nito yun kaya hiniling din ito na maghintay siya ng saglit. Umalis na yung babae sumunod noon, habang siya ay nagmasid-masid muli sa paligid, at napalingon siya sa isang pond sa gilid. Makalipas ang ilang saglit, bumalik yung babae at tinanong siya nito kung tama ba na yung tinatanong niya kanina ay si Miss Seiko na kumuha ng reservations dito, kaya sumang-ayon siya.
Ipinaliwanag naman nito sa kanya na nasabihan siya na sa kasalukuyan ay nasa hospital si Seiko sa May City. Lubos namang nabahala at nag-alala si Momo sa kanyang nalaman, habang yung babae ay sinabi sa kanya na sugatan yun at hindi kinayang makapunta dun, kaya na-cancel daw yung room noon. Nagmadali naman si Momo sa paghubad ng kanyang robe habang napapatanong kung maaari ba ng babaeng ito na sabihin sa kanya kung nasaan yung hospital na yun, kung saan sumang-ayon naman yung babae at sinabi na pwede pa nila siyang paghandaan ng kotse na magdadala sa kanya dun. May naalala naman si Momo sumunod noon at ipinaalam niya sa babae na meron daw siyang hindi kilalang natutulog sa kanyang kwarto. Ipinakita sa atin ng saglit ang itsura ng pinagstayan nila Momo sumunod noon, at sa sumunod na eksena ay napunta na rin tayo sa hospital kung saan sinasabing nakakonfine si Seiko. Pagkababa ni Momo sa sasakyan, agad siyang tumakbo papunta sa loob nito at lumapit sa front desk nito upang mag-inquire patungkol sa kanyang granny. Nang malaman niya kung saang room inilagay si Seiko, agad niya yung pinuntahan, at hindi naman nagtagal ay nakarating na siya sa room 201, at nakita niya dito ang pangalan ng kanyang granny. Pagkapasok niya ay dahan-dahan siyang sumilip sa may sheet na nakaharang sa isang side, at pagkasilip niya dito ay agad niyang narinig ang boses ni Gigi na pinagbabawalan si Seiko na gawin ng isang bagay, kung saan sumisigaw namang sumagot si Seiko na pero gustong-gusto niya ng Arab Iki sausage. Mukhang lively na itong muli dahil nagagawa na nitong magalit at sumigaw. Inutusan nito si Gigi na pumunta sa isang convenience store at bumili ng Arab Iki sausage, pero sinabihan ito ni Gigi na hindi ito pwede kumain ng ganon, at naalala daw ba nito na sinabi ng doktor na maaari lang siyang kumain ng paunti-unti. Dahil doon ay nagagalit itong tinanong ni Seiko kung talaga bang iniisip niya na makikinig siya sa isang goddamn quack. Hindi nagtagal, nagpakita na dito si Momo at poker face niyang tinanong kung ano yung ginagawa nito, habang tinatawag itong old bag. Agad na lumiwanag ang mukha ni Gigi nang makita ito. Pero nang tatawagin niya palang si Momo ay umay nitong tinanong kung bakit nasa isang hospital sa Shimini itong si Seiko. Kita naman ang gulat sa mga mata ni Seiko nang makita siya nito habang idinadagdag niya na at kailan ba sila pumunta sa lugar na ito. Hindi na napigilan ni Seiko ang kanyang sarili sa lubos na saya at agad niyang niyakap ang kanyang apo, kaya nagulat dun si Momo at napapablush na napatanong kung ano yung deal niya, sabay point na pinapahiya niya ito. Gayunpaman, hindi tinanggal ni Seiko ang pagkakayakap niya dito habang napapahiling na yon na sagutin niya kung ano yung problema. Napaiyak naman si Gigi sa tuwa habang napapakomento na thank goodness na nakabalik na siya sa normal, at hiniling nito na hayaan niya itong yakapin siya. Kaso nga lang, tila ba nagkaroon ng amnesia itong si Momo dahil tinanong niya si Gigi kung suno ito at papaano daw nito nalaman ang kanyang pangalan. Dahil dun, lubos na nagulat si Gigi at nakuha naman ito yung atensyon ni Seiko. Napatanggal si Seiko sa pagkakayakap dito at habang nakahawak sa magkabilang balikat ni Momo ay tinanong niya ito kung hindi ba nito nare-recognize si Gigi, kung saan nagtaka naman si Momo dun at napatanong. Hindi nagtagal, nabigla ito at hindi makapaniwalang napatanong kung yung tinutukoy niya ba ay yung Gigi na dati niyang kaklase nung elementary school. Sabay tanong dun kay Gigi kung ano yung ginagawa nito doon. Wala namang nasabi si Gigi dito kundi pangalan niya sa lubos na pagtataka, at napatitig naman si Seiko dito nang may pag-aalala. Nagkatitigan lang yung tatlong ito dahil sa kakaibang pangyayaring yun, at bigla na lang lumipat ang eksena kina Okaron at Manjiro. Dito, habang hirap na sinusubukan ni Okaron na mag-headstand, tinatanong nito si Manjiro kung ba't nakakawindang ito at gaano daw ba nito katagal papagawin yun sa kanya, at mamamatay na daw siya dito any second. Sumagot naman si Manjiro habang ginagawa ng perpekto yung sinusubukan niyang gawin na i-visualize niya ang kanyang chi na dumadaloy papunta mismo sa kanyang ulo. Galing daw sa ilalim ng kanyang tiyan papunta sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi nagtagal, tumamba na si Okaron kaya napag-groan siya dito, kung saan tinanggap na lang ni Manjiro yung progress niya at hiniling na lang na palagi niyang panatilihin yung visualization na yun sa kanyang isipan. Sumunod noon, inabutan siya ni Manjiro ng bucket at mahabang glass cleaner, at sinabihan siya na ito ang susunod niyang task. In-instruct siya nito na una, gamitin niya daw yung glass cleaner para linisin yung mga bintana, at i-wipe niya daw yun simula sa itaas papunta sa ibaba, na ginawa niya naman ng maigi. Matapos daw yun, hiniling nito na panasan niya din yung hallways hanggang sa luminous yun,
At habang ginagawa niya yun ay tinuruan siya nito na panatilihin niyang nakababa ang kanyang ulo at gawin niya yun lahat at A-dash. Sumunod noon, habang pinipigaan yung pinangpunas niya sa lapag, sinabi ni Manjiro sa kanya na sa lahat ng oras, i-focus niya ang kanyang energy papunta sa point sa ilalim ng kanyang navel, at i-visualize ang kanyang sarili na nagbi-beam out ng chi galing sa tuktok ng kanyang ulo. Habang nagpipiga, bigla siya nitong itinulak at sumigaw ng Dosukoi. Kaya napagulog siya doon at napa-array. Ipinaliwanag ni Manjiro matapos iyon na kung napapatumba pa rin siya ng madali, malayo-layo pa ang kanyang tatahakin, sabay komento na somehow ay sobrang daling natuto ni Gigi. Kita naman ang pagod at inis sa mukha ni Okarun matapos iyon. May kumausap naman kay Manjiro sumunod noon na tila baka mukhang kamukha ni Sakamoto kung kilala niyo siya. At nagpasalamat ito sa kanila dahil hindi daw ito makapaniwala na naglilinis sila para sa mga ito. Sinabi naman ni Manjiro dito na huwag na nito yun isipin. Ipinaliwanag niya na since libre silang nakikituloy habang nasa Kamigo City sila, nararapat lang na gawin nila kahit man lang yun, habang yung si Okarun ay patuloy ang paglinis ng hallways. Sumunod noon, sinimula ni Okarun na magwalas sa labas ng mga dahon, kung saan habang ginagawa niya yun ay sinabihan siya ni Manjiro na ibaba niya ang kanyang balakang at panatilihing diretso ang kanyang likuran, na agad niya namang sinunod. Habang ginagawa niya naman ito, pumasok muli sa kanyang isipan si Momo at sinabi niya sa kanang sarili nang may kasiguraduhan na babalik yun. Napablush siya habang inaalala yun. Bumalik naman tayo sumunod noon sa sitwasyon nila Seiko, at dito, nang sabihin nila kay Momo ang tungkol sa mga aliens, tila ba umay at kumbinsido itong nagkomento na there's no way na tunay ang mga yon. Sa sumunod na eksena, bigla naman tayong pumunta sa isang bakery na tinatawag na Tasty Geezer Breads. Sa loob nito, ipinakita naman sa atin ang dalawang baker na gumagawa ng tinapay. Nang bigyan tayo ng closer look sa mga ito, lumalabas na sina Count Saint Germain ito at yung human-like alien, at dito ay pinupuri ni Count Saint Germain yung alien na yun sa pag-roll ng dough, at hiniling niya dito na ipagpatuloy lang nito ang ganung manner. Pasiga naman siyang tinawag ng human-like alien at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa nila dito. Ipinaalala ni Count Saint Germain dito na hindi daw ba ay sinabi niya na dito na gusto niya itong tulungan siya, kung saan sumagot yun na hindi yun yung ibig nitong sabihin, sabay point na hindi niya ba papatayin yung Takakura kid na yun, referring to Okarun. Kung saan sinabi ni Count Saint Germain na hindi ba't yun yung objective nito. Sinabi naman ng alien na ito na well, para sa kanyang impormasyon ay yung suit na ibinigay niya dito ay walang kakwenta-kwenta. Dahil doon ay napatanong siya kung hindi ba't ibig sabihin lang noon ay talagang masyado lang itong mahina. Sinabihan niya ito na hinding-hindi nito makakamit ang kahit ano kung masyado itong busy sa pagturo at sisinang sa iba. Pinpoint niya din dito na ang mahalaga ngayon ay gusto niya itong gumawa ng solidong trabaho sa bakery na ito. Sabay dagdag na ayun yung dahilan kung bakit niya ito hinire after all. Napatanong naman yung human-like alien kung bakit niya kinakailangang gumawa ng tinapay, kung saan sinagot niya ito na dahil yun sa isa itong baker, na nagpasigaw doon na hindi siya baker. Dahil doon, ipinaalam na ni Count Saint Germain dito na sa labas ng working hours, malaya itong gawin ng kahit anong kagustuhan niya sa kanyang oras. Gayunpaman daw, since hinire niya ito, isa daw itong baker. Matapos iyon, inalis na niya yung eerie na tono at inaya ng muli yung alien na ito na gumawa ng masarap na geezer bread ng magkasama, kaya sumigaw yun na tigilan na niya ang pagiging ridiculous. Nakuha naman ng umuusok na oven yung atensyon niya, kaya napa-order siya dito at napakomento na mukhang na-overbake niya yun. Kaso, hindi pala yun usok na galing sa oven nang bigla na lang lumabas dun si Enenra. At kita pera nang natamo nitong mga gallows na nakuha niya habang kinakalaban si Gigi. Nagkatinginan sina Enenra at Count Saint Germain dito, at napatanong siya sarcastically kung sino ito. Sinabi naman ni Enenra na hiling niya na huwag itong mag-react ng ganun kada beses na magkikita sila, habang yung human-like alien ay napatanong kung sino ito. Habang sinabi niya naman na ang hiling niya naman ay hindi sana ito pumasok sa kusina dahil umaalingasaw daw yung amoy tobacco nito, sabay aya sa kanya na sa ibang lugar sila mag-usap. Paglabas naman nila sa kusina, habang nakaluhod Perrin ay nanghingi si Enenra ng tawad dito kay Count Saint Germain habang tinatawag din itong Sir, at ipinaliwanag niya na yung mga lizard na pinadala ng mga serpo para tumulong ay nakagulo lang sa kanya.
May inilabas naman itong manipis na box sumunod noon at sinabi na ibinabalik na nito sa kanya yung Kazuka knife na pinautang niya dito. Yung plano daw na yun ay galing dito, kaya kinukuha daw nito ang buong responsibilidad sa pagkabigo nun. Dagdag nito na babawiin din niya ang mga kakayahang ibinigay sa mga individual na tinutukoy niya. Tinanggihan naman nito ni Count Saint Germain at ipinaliwanag na maaaring manatili na lamang ang mga bagay sa kung ano ang mga ito ngayon, at idinagdag niya na hindi mali ang kanyang intensyon. Itinuro niya pagkatapos na nakakuha sila ng lubhang kapanabik na datos tungkol sa yokai suitability at sa pag-unlad ng kanilang mga kapangyarihan. Sinabi niya na sa katunayan, natuklasan ni Enenra ang isang pambihirang kaloob kay Kuki Yukishiro, at nagawa nitong i-level up ang kanyang Lord of the Flies na kakayahan. Ngunit idinagdag niya na ngayong lumantad na siya, malamang nakikilos ang samahan ng mga sorcerer, at ipinaliwanag niya na magiging mahirap para sa kanila ang kumilos mula ngayon. Ipinaalam naman ni Enenra sa kanya na nanghingi ng tulong ang mga serpo sa kanila, pero hindi daw pinapakita ng mga yon yung mga mukha nila, kung saan sinabi niya naman na hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga yon, at likely daw na ganun din ang nararamdaman ng mga yon sa kanila. Pinpoint niya sumunod noon na tanging mga humans lang ang kayang gumamit ng yokai powers, at yung mga aliens daw na yon ay walang ginagawang attempt para maintindihan yung fact na yon. Matapos yun, sinuggest nito na ang gawin na lang nila ay gawin nilang kaibigan si Okaron at yung mga iba pa nung kasamahan, upang maaari nilang magawa ang ultimate yokai. Habang sinasabi niya ito, ipinakita naman sa atin ang isang kakaibang eksena kung saan nakaupo ang isang lalaki sa isang device na may napakaraming tubes na konektado sa mga itsurang Buddha na nakalagay sa mas malaking bilog na design. Habang nangyayari ito, pumunta tayo sa sitwasyon ng human-like alien kung saan nag-aayos ito ng mga naka-display na tinapay. Nagpakita ito ng irita kay Count Saint Germain at tinawag niya yung bastard, sabay tanong kung ano ba sa tingin nun yung ginagawa nun. Bigla namang may tumawag sa kanyang batang babae na baker lady, kaya nakuha nito yung kanyang atensyon. May iniabot ito sa kanya at sinabi na para daw yun sa kanya. Napatitig tuloy siya sa ibinibigay noon, at nakita niya na isa yung origami crane, na nagpataka sa kanya. Ipinaliwanag ng nanay ng bata na palagi silang pumupunta roon dahil additive-free ang tinapay at sobrang sarap, kaya naman gusto ring gumawa ng kanyang anak ng isang bagay para sa kanya. Dahil dito ay nakaramdam ng tila ba kasiyahan ang human-like alien, at kinuha nito ang origami crane mula sa kamay ng bata. Pagkatapos noon, nagpaalam ang nanay habang kumaway ng pamamaalam ang kanyang anak, at tinitigin niya ang regalo na natanggap niya na may masayang aura. Sa labas, nakita sila ni Enenra habang nagpapanggap siyang isang bystander na nakahudi ng mahaba. Habang nakatingin siya sa panaderia, nagsimula siyang magkomento na hindi niya maintindihan kung bakit nagkukunwaring karaniwang tao sina Count Saint Germain, at tinanong ang sarili kung ano ba ang nais nitong makamit. Ginagawa ba raw nito yun para lang maging kaibigan ang mga yon? At kinwestiyon niya ang ideya na ang isang maharlika ay magiging kaibigan ng mga karaniwang tao, sa kanya kinomento na imposibleng mangyari iyon nang may nagagalit na tono. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa hospital sa Shimanai kung saan nakakonfine si Seiko, at dito ay ipinaalam sa kanya ni Gigi ang tungkol sa bansag ni Enenra sa kanyang sarili na The Red Baron. Nang malaman niya yun ay napatanong siya kung talaga bang ayun yung tinatawag nun sa kanyang sarili, na sinang-ayunan naman ni Gigi. Ipinaliwanag nito na hindi niya alam kung ayun ba yung actual name nun, pero mukhang ayun daw yung gusto nung itawag sa kanya. Naunawaan naman yun ni Seiko at sinabi niya na sa tingin niya ay sinisimula na niyang makita ang buong picture. Sumunod noon, ipinaliwanag niya kay Gigi na matagal ng panahon ang nakalipas, isang kaibigan niyang exorcist ang labis na nasugatan sa isang misyon sa ibang bansa. Idinagdag pa niya na isang napakalakas na kaaway ang dahilan noon, na kahit ang mga lokal na shaman ay hindi kayang i-exercise. Nagpatuloy siya na sa isang banda ay handa naman ito, ngunit ang kaaway ay hindi yokai kundi mga tao. Ipinabatid niya kay Gigi na tinatawag nila ang kanilang sarili na The Black Paladins, at kinukolekta nila ang mga kapangyarihan mula sa yokai at curses, at pagkatapos ay nagiging diviners sa malalaking kumpanya upang durugin ang mga katunggaling kumpanya. Dagdag pa niya, ang mga diviner na nakakabit sa mga kumpanya ay dapat sana nagbibigay ng payo tungkol sa direksyon ng negosyo at investments, ngunit ang mga taong yun ay naglulunsad ng mga pag-atake gamit ang mga sumpa.
At isang kilalang tao sa industriyang yun ay isang assassin na tinatawag ang kanyang sarili na The Flying Ace. Kinomento niya na sapat na raw marinig lamang ang pangalan nito para magtago na agad ang ilang kumpanya. Hindi pa siya natapos doon at ipinagpatuloy ang pagpapaliwanag na karamihan ay sa ibang bansa sila nag-ooperate, ngunit mukhang narito na rin sila ngayon. Nagkomento naman si Gigi na may pag-aalala sa tinig na hindi ba masama yon, at tinanong kung tama bang ibig sabihin ay mas marami pa sa kanila ang narito. Sinabi naman ni Seiko na naglabas na ang samahan ng mga sorcerer ng iba't ibang abiso, at hindi dapat ganoon kadali para sa mga kalaban na makakilos. Pagkatapos noon ay nagsorry siya at sinubukang ipaliwanag na siya dapat ang nagpoprotekta sa kanila pero tila baligtad ang nangyayari, ngunit hindi siya pinatapos ni Gigi at itinuro sa kanya na palagi niya naman silang pinuprotektahan, at nagawa lang nitong talunin si Enenre dahil sa kanya. Habang nag-uusap naman sila, ipinakita naman sa atin si Momo na tuwang-tuwang niyayakap ni Vamola, at dahil nga wala itong maalala sa kanila, pinapatigil nito yun at tinatanong kung sino ba ito, pero hindi nagtagal ay naalala niya na siya yung babae na nakita niya sa room niya sa inn, habang yung si Vamola ay napapaiyak na sa tuwa nang makita siya. Sinabi naman ni Seiko do na well in any case, masaya daw siyang okay sila. Ang problema daw nila ngayon ay maski yung paggamit no ni Momo ng powers niya ay nakalimutan din niya. Sa sumunod na eksena, pumunta naman tayo kay Okaron kung saan habang naglalakad siya papunta sa kanilang school ay nakalagay ang kanyang kanang kamay na may daliring nakaturo pa itaas na parang antena, habang ang kanyang kaliwang kamay ay nakalapat sa gitna ng kanyang abdomen. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya sa kanyang sarili na alikom niya ang enerhiya sa point sa ilalim ng kanyang navel, at i-visualize niya ang kanyang sarili na nagpapa-beam out ng chi papalabas sa tuktok ng kanyang ulo. May dalawang babaeng estudyante ang nakakita sa kanya habang ginagawa yon, kaya tinuro siya ng isa sa mga iyon na nagsanhi ng pagtawa ng dalawang ito ng sabay, habang siya ay napa-blush sa hiya. Nadaanan niya din ang ilang pang mga estudyante, pero habang ginagawa niya ito ay inisip niya na embarrassing man ito, pero kinakailangan niyang mag-green at tiisin yon. Dagdag niya na sa kasalukuyan, ito ay isang bagay na kinakailangan niyang gawin. Bigla namang may bumangga sa kanyang braso na nakataas din, kaya nakuha nito ang kanyang atensyon. Pagkalingon niya, lumalabas na si Aira yun at ginagaya nito ang kanyang ginagawa, kaya nagulat ang ilang mga lalaking estudyante doon at napablush sa inggit. Binati siya nito ng good morning nang may ngiti, at tinanong kung ano yung ginagawa nila doon. Nagulat naman siya dito at napatanong kung kamusta naman yung mga injury nito at kung okay na ba ito ngayon, kung saan sumang-ayon si Aira. Ipinaliwanag nito sa kanya na patuloy na minasahe ni Queen Sensei ang likod niya, at bago pa niya namalayan, magaling na siya. Nabigla si Okaron doon at namangha ng husto, habang idinagdag ni Aira na meron yung power na pagalingin ang mga injury ng tao, at pinpoint na sariling mga salita iyon ni Queen Sensei. Kahit na may kapangyarihan daw yun, hindi niya iniisip na isa yung kaaway, at kinomento pa na sa totoo lang ay napakabait nun. Pagkatapos daw, matapos nila makarating sa hospital, naglaan yun ng halos isang buong oras sa pagsuka sa loob ng bathroom, sabay paliwanag na sinabi daw nun na yung level of illness nun ay katumbas ng gaano karaming hilang ang kinailangan niyang i-provide. Pinpoint ni Aira sumunod nun na kung isang kalaban si Queen Sensei, hindi daw ba sa tingin ni Okaron ay gagawin nun ang bagay na yun, na sinang-ayunan naman nito. Sumunod nun, masayang tinanong ni Aira na ano na nga ba ang ginagawa nila, kaya nilinaw ni Okaron na apparently ay isa yung training para pataasin ang kanyang spiritual power. Naunawaan naman yun ni Aira at tinanong kung tama ba nakapareho yun ang ginawa ni Gigi, kung saan sumagot siya na hindi yun madali. Dagdag niya na apparently, kung kaya mo daw i-draw up ang yung chi, ay kahit na may tumulak sa'yo ay hindi ka gagalaw. Dahil doon, naisipan ni Aira na playfully siyang itulak, kaya medyo na out of balance siya at napagsabihan ito, na nag-udyok kay Aira na asarin siya na epic fail yun dahil gumalaw daw siya. Bigla namang may lalaking sumigaw sa kanilang harapan na tumigil sila dun, sabay komento na nagseselos ito sa paglalandian nila first thing in the morning, na nagpakuha ng kanilang atensyon. Natuwa naman si Okaron nang makita niya dito si Gigi, kung saan habang sumasayaw ito ay masigla nitong sinabi na namiss niya sila ng husto. Agad na niyakap ni Gigi si Okaron sumunod noon habang gulat na gulat ito sa pagbabalik niya, at yung si Aira naman ay napatanong kung kamusta naman si Momo at ano na ang nangyari.
Nagseryoso tuloy dun si Gigi at nung mukhang magsasabi na ito ng bad news tungkol dun, bigla itong naging masigla ulit at punong-puno ng energy na sumigaw na naayos na ang kalagayan noon, na nagpa-cheer naman sa tuwa kay Ira at nagpakomento na iniisip niya kung pupunta kaya yun sa school ngayong araw. Tumulo naman si Gigi sa kanilang gilid at sinabi na speak of the devil, kaya napalingon silang dalawa dun. Kita ang pagka-awestruck ni Oka nang makita niya ang signature socks ni Momo na papalapit dun, at hindi nagtagal ay talagang nakita niya na dito na nakabalik na sa normal na size yung si Momo, at kasama nun si Vamola na masaya silang kinakawayan. Nagkatitigan silang dalawa pero mukhang si Oka lang ang nakaramdam ng lubos na saya dito dahil sa kanilang reaction. Masayang sinalubong ni Ira si Momo at sinabi na nakabalik na talaga ito, sabay komento na pero sobrang cute nito nung maliit ito, kung saan hindi naman nakasagot si Momo. Tumakbo naman si Vamola papunta kay Oka habang masayang sinasabi na nakabalik na sila, kaya winelcome niya ito, habang si Gigi ay napatalon-talon habang napapa-cheer sa excitement. Sinubukang kausapin ni Oka si Momo at sabihin na welcome din ito, pero tila ba walang ganang sumagot si Momo at hindi pa sigurado ng thanks, na agad namang nagpataka at nagpakuha ng kanyang atensyon. Sumingit tuloy dun si Ira at sinabi na sandali lang. Asan na daw ba yung enthusiasm nito ni Momo at bakit ito nag-attitude ng ganon? Pinpoint niya na sobrang nag-aalala sila dito nang may medyo naiiritang tono na, kaya sumingit na din dun si Gigi at pinakalma siya at sinabi na hayaan siya nito magpaliwanag. Tinanong na dito ni Momo kung sino ba itong si Ira, na lubos namang nagpagulat at nagpataka kina Oka at kay Ira. Sinubukan na ni Gigi na hamarang sa dalawang ito at ninenervyos na sumigaw na sandali lang muna at magpapaliwanag siya kaya tumigil na sila dun, pero hindi dun nagpatalo si Momo at sumilip ito at naiinis na sinabi na itong si Ira yung may attitude. Dahil dun, nagsimula ng mag-away sina Ira at Momo, kaya napahilig na si Gigi nang may lubos na nababahalang expression kay Momo na tumigil munang magsalita. Naiinis na pinpoint ni Momo yung mga ginawa nito ni Ira kagaya daw ng pagsugod sa kanya na parang kilala siya nito, pakikipag-usap tungkol sa kanyang enthusiasm, at pagsabi na may attitude siya, sabay giit na bakit hindi na lang ito manahimik, kaya naiiritang tinanong ni Ira kung ano yung sinasabi nito habang tinatawag itong skunk, habang yung si Vamola ay nagsimulang magtaka at si Oka naman ay nabahala na din. Lalo tuloy na nagalit si Momo at sumigaw na sino yung skunk dito habang tinatawag na din si Ira na skunk, kung saan rumbat si Ira na tumalikod lang siya dito ng isang segundo at ayun na. Na-polish na ito sa isang perfect skunk. Sumagot tuloy si Momo doon na ni hindi nga nudge make sense yung pinagsasabi nito habang patuloy pera nitong tinatawag na skunk, sabay komento pa na matuto itong magsalita ng malinaw. Nagkainitan na talaga yung dalawa dun habang si Vamola ay napapasigaw sa gitna nila sa pagkabahala, habang yung si Gigi ay nakapagpalabas pa ng sigh of relief habang sinasabi na bumalik na ang lahat sa normal, kaya kumontra dun si Oka at sinabi na hindi, at mali daw ang lahat ng ito. Makalipas ang ilang sandali, habang pinagpatuloy na nila ang paglalakad papunta sa kanilang school, na ipaliwanag na ni Gigi na nagkaroon ng amnesia yung si Momo. Dagdag nito na hindi nila alam kung saang punto nagsimulang mawala ang mga alaala nito, pero ang mga alaala niya tungkol sa pagkikita nila, sa ngayon, ay tuluyan ng naglaho. Ipinaalam din niya na inatake sila sa chimney, at malubhang nasugatan si Miss Seiko. Idinagdag pa niya na inuna ni Momo ang buhay ni Miss Seiko kaysa sa pag-alis ng sarili niyang sumpa. Pagkatapos nun, sinabi niya na dumating ang mga priest roon upang tumulong at tinanggal ang sumpa, ngunit medyo huli na ang lahat. Dahil dito, naalala ni Oka ang lahat ng mga sandaling pinagsamahan nila ni Momo, ang mga masasayang oras, at ang mga taus-pusong alaala nilang magkasama. Nagpatuloy si Gigi at sinabi niyang tila litong-lito din si Momo, at naging sobrang nerbyosa na ito. Sinabi rin niya na nakausap niya si Seiko tungkol dito, at sinabi nitong hayaan na muna kung ano ang kalagayan ngayon. Tumingin naman si Oka kay Momo na nasa harapan niya, ramdam ang bigat at pagkailang sa nangyayari. Sa sumunod na eksena, nakarating na sila sa eskwelahan. Pagkapasok ni Momo sa classroom nila, nagulat si Miko at napakomento na sobrang tagal na nung huli silang nagkita. Sinabi din nito na ang daming oras sa school ay na-skip niya, kaya sinabi ni Momo na makinig muna sila sa kanya, at ay panaliwanag niya na recently ay nawala sa kanya ang mga memorya niya,
kaya napakomento si Kay doon na ang misteryoso naman nun. Ipinaalam niya din sa mga ito na pumunta siya ng Shimanai out of the blue, kaya naintriga dun si Kay at napakomento na ang angas nun. Sa isip naman ni Gigi, sinabi niya na mukhang naaalala noon ni Momo sina Miko at Kay. Pumunta naman tayo sa classroom nila Okaron, at dito ay napapasilip sa kanya sina Vamola at Sakate dahil nakayuko lang siya sa kanyang desk. Habang ginagawa niya ito, inalala niya yung pagtawag sa kanya ni Momo para sabay silang mag-lunch, paghabol sa kanya nito para sabay silang maglakad pa uwi, at yung mga times na gusto nitong makipagharutan sa kanya. Dinamdam niyang maigi ang mga alaalang yun, at sinimulang sabihin sa kanyang isipan na palagi siyang kino-call out noon ni Momo. Pinapasaya daw siya noon kaya lagi niyang hinihintay na gawin yun ni Momo. Ang pag-call out daw noon sa kanya ay isang bagay na nilo-look forward niya. Damilat siya pagkatapos at agad na tumayo sa kanyang desk nang marinig niya ang bell ng kanilang school. Lumabas siya sa kanilang classroom at napagdesisyonan na this time, siya naman ang magko-call out dun kay Momo, at sinimulan niyang maglakad papunta sa classroom noon.